Hindi matanggap ni Chinchin ang nangyari sa kanyang pamilya, kaya pilit pa rin siya nagpapanggap na mayaman siya. Ang rason niya, hindi naman magtatagal at yayaman uli siya dahil sisiguraduhin niyang mayaman ang mapapangasawa niya. He must possess the three F's, ang pamantayan niya sa pagpili ng mapapangasawa: face value, flashy car at fat bank account. Kaya naman panay ang pakikipag-text niya sa mga rich and eligible bachelor. Kaya lang panay naman palpak ang mga nakikilala niya. Hanggang sa makita niya si Gabriel Salvador. He possessed all the three F's. Kaya lang, pinagdikit ni Chinchin ang mga labi niya upang magbantay ang pagkaka-apply niya ng lipstick. It produced a smacking sound. Labas tayo mamaya, Terry, ha? Aniya sa kaibigan niyang binabae. You're living a queen's lifestyle with a peasant's pay. Komento nito. Tinaasan niya ito ng mga kilay. Masama bang magkaroon ako ng social life? Tanong niya rito. Hindi. Kaya lang kakapiranggot lang ang sweldo mo para bumili ka ng kung ano ng luho, no? Tulad niyang lipstick na yan. Pagtatalak nito, sabay turo sa lipstick na hawak niya. Ano namang luho rito? Inilapit niya sa mukha nito ang tube ng lipstick. Ako nga, hindi makabili niyan. Iningusan siya nito. Dapat lang na hindi ka bumili nito dahil lalaki ka. Ganti niya. Oh, tila na iskandalo ang sambit nito. Maluloka ako sa'yo. Babae ako. Babae. Maarteng dinibdiban pa nito ang sarili, kung todo emote. Natawa siya sa itsura nito. Nahawa ito, nakitawa rin. Maya-maya nagseryoso itong muli. Pero hindi nga, Chinks. Mag-ipon ka naman kahit konti. Tulad niyan, niyayaya mo na naman ako lumabas mamaya. Hindi pa naman ay ubos ng sweldo mo. Sumimangot siya. Sabihin ng masama siya, sabihin ng materyosa siya, pero yun ang nakasanayan niyang buhay. Ano naman ang magagawa niya? Bago siya naghirap ay isa siyang spoiled brat na nakakuha ang bawat naisin. Sa kasalukuyan nagtatrabaho siya bilang server sa isang sikat na restaurant. Aminado siyang tama naman si Terry. Gusto niya magbuhay rin na kahit kakarampot lang naman ang sweldo niya. Sa totoo lang, hindi naman ibig sabihin nang kakarampot ay malit ang sinasahod niya. Mas mataas naman kaysa tinaktang minimum wage ng gobyerno ang sweldo niya. Bukod pa rin natatanggap niyang tip mula sa mga customers. Ngunit hindi pa rin yun sapat para sustentahan ang uri ng lifestyle niya. She was used to great things. Marahil tanging siya lamang ang pinagtatrabahuan niya ang nalibot sa halos ang buong mundo. Her story was sad, parang pampelikula. 3 years ago habang nasa Seattle siya at minamasa ang tamang pag-order ng kape habang binibigkas ang mga katagang 1 mocha half and half, make the tall skinny, ay unti-unti na palang nauubos ang kayamanan ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Habang dinadalaw niya ang puntod ng mga sikat na rock icons at walang pakialam nagluluto sa pera, nakikipaglaban na pala sa cancer ang daddy niya. It was ironic na habang nakatunghay siya sa puntod ng mga paborito niyang musicians, umiiyak na pala sa sama ng lubang mami niya sa Pilipinas. Dahil tuluyan ang ginupo ng cancer ang daddy niya. Nang matuklasan niyang wala ng laman ng account niya, inis na bumalik siya sa Pilipinas. Ganoon na lamang ang pagkabigla niya sa sumulubong na balita sa kanya. Patay na ang dad niya. Wala nang laman ng mansyon nila. Wala na ng isang kabaksi roon. Her heart was broken into tiny little pieces when she saw her mother. Nagbuka itong mas matanda ng 20 taon sa tunay nitong edad. She was guilt-stricken. Hindi niya nagawang tawagan man lamang ang mga magulang at ipaalam kung nasan siya dahil lamang sa nag-enjoy pa siya. Nainis pa siya na malamang walang laman ang account niya. With his father's death, all the luxury she once enjoyed went with him down the grave. Nalaman niyang naubos pa na lahat ng ari-arian nila dahil sa pagpapagamot nito, bukod pa sa malaki na palang pagkakautang nito sa bangko dahil nalulong ito sa pagkakasino bago pa man ito natuklas ang malala ng cancer nito sa baga. Inilit ng bangko ang lahat ng mga ari-arian nila. 100,000 pisong natira sa kanilang mag-ina bukod sa alahas na mabuti tala niya sa ibang bansa na magliwalis siya. Dahil clueless silang mag-ina sa patakaran sa mundo, nalustay nilang pera at kalahati ng kanyang mga alahas. Nagbigay siya ng down payment sa isang condominium unit sa Makati sa pag-aakalang matutulungan siya ng mga kaibigan niya at sa proseso ay masusuportahan niya ang kanyang ina. After all, marami siyang kaibigan sa alta de syudad. How naive she had been. Lahat ng lapitan niya, hindi siya tinanggap. Hindi kasi siya nakatapos ng kolehiyo. Hanggang 3rd year lang ang inabot niya. Tinamad kasi siya kaya nagdesisyon siyang tumigil na sa pag-aaral. Sa halip ay pagliliwaliw sa iba't ibang bansa ang inatupag niya. Huli na para pagsisihan niya ang mabilisan niyang desisyon. Ibinenta niya ang kanyang mga alahas upang maipang tusto sa sarili niyang mag-ina at upang patuloy na makapagbayad sa kondominium. Hanggang sa maisip niya na kahit anong gawin niya ay hindi mababayaran ng kondo. Tinangka niyang bawiin ang pinang-down payment na roon, ngunit hindi na niya yun maaaring bawiin pa. Napilitan silang lumipat sa mas affordable na tirahan.
Ayaw man niya, napilitan siyang magtrabaho bilang server. Hindi lang minsan na may nakita siyang dating kakilala at kaibigan doon. Kalaunan nasanay na rin siya. Kung hindi ini-stop, pinagtataasan siya ng kili ng mga to. She didn't care anyway. Hindi naman sila tulungan ng mga ito nung gipit na gipit siya. Magkagayon man hindi niya maalis sa kanyang sistema ang nakasanayan niyang luho. Wala siyang ipon dahil kalimitang nauubos ang pera niya sa mga designer clothes and shoes niya. Maging ang underwear niya, Victoria's Secret ang tatak, kung hindi man Marks and Spencer. Panay rin mamahalin ng mga toiletries na gamit niya. Lipstick pa lang nagkakalaga na ng 700 pesos. Marahil dahil sa likod ng isip niya ay naroon ang pangarap na may babalik niya ang dati niyang buhay, ang dating karangyaan. Sa likod ng isip niya ay tinuturing niyang puhunan ang lahat ng binibili niya para sa sarili niya. Ang plano niya ay mamingwit ng isang mayamang lalaki na magbabalik sa nakasanayan niyang buhay. She wanted to revive all the Montejos' lost glory. Nais niyang masilayan muli ang kanyang ina na nagpapalipas oras sa pag-gardening. Hindi yung palaging may band-aid ang mga daliri nito dahil kahit hindi sanay magluto, nagpilit ito upang makatulong sa mga gastusin nila sa bahay. Sa kasalukuyan, nagbe-bake ito ng kung anong sweets. Para sa kanya, walang masama sa kanyang pangarap. Bakit? Bawat tao naman may pangarap pa. Nagkataon lamang na yon ang pangarap niya. Oh, wala kang masabi no? Untag ni Terry. Hindi hamak na mas mataas ang sweldo nito kaysa sa kanya dahil manager ito roon. Self-made man ito. May kaya rin ang pamilya nito sa buhay, ngunit dahil hindi matanggap ang kasalan nito, itinataboy ito ng pamilya nito. Sa sariling sikap, nakaipon to. Sa kasalukuyan may hinuhulugan tong townhouse sa isang exclusive subdivision. Kahit manager niya ito, walang mamagitang mataas na pader sa kanila. Magkaibigan ang kanilang turingan. Hay nako, bakit ba? Masama ba? Inis niyang pakli. Sa sensitive ang skin ko, hindi pwede yung basta-bastang products. Katwiran niya. Saka ano bang masama kung yayayain kita mag-bar mamaya? Hindi ka ba nagsasawa sa araw-araw ay nandirito tayo? Magkano nagagastos mo sa bawat labas, aber? Usisa nito, nakatas ang kilay. So, malaki naman ang SC ko ngayon, no? Katwiran niya. O kung iniipon mo na lang yung mga service charge mo, di ba ka, may ipon ka na sa bangko? Giit nito. Hindi ko na kailangan mag-ipon, wika niya. At bakit? Dahil makakakita ako ng Prince Charming na mag-aahon sa akin dito. I will become the princess that I once was. Noong tumunog ang timer, hudya tatapos na ang 15-minute break nila. Paano? Mamaya ha? Punta tayo sa Malate. Sige na. Ungot nito. Ano pa nga ba? Nakangiti nang sabi nito. Yes. Kung titingnan sa Chinchin, walang mag-aakalang isa siyang hamak na server sa isang restaurant. Dahil gimmick night, casual na spaghetti strap cotton blouse na piniloob niya sa isang fit na denim pants at mamahaling leather shoes ang get-up niya. Taglay niya at batid niyang kailanman, hindi mawawala ang kanyang sophistikasyon ano man ang mangyari. Sa simpleng ayos, mababakas pa rin ang dating niya. Hi! Maarteng sabi ni Terry na makita siya. Prinsesita ever! Natawa siya. Ever! Tara na! Yakag nito. Pumasok na sila sa loob ng sala. Isang restaurant sa Malate. Nakagawian na lang doon mag-dinner bago mag-bar hopping. Wala siyang pakialam kahit maubos ang budget niya, basta't magawa niya nakasanayan niya. Siguro paraan niya yun para makalimutan na mula sa pagiging class A ay bumagsak siya sa pagiging class C, ang estado niya sa lipunan. Class D pa nga kung tutuusin. Kung hindi siya maglalabas, baka kainin na siya ng lungkot at bitterness. Besides, ang mami pa niya nag-encourage sa kanya na lumabas-labas. Minsan naiisip niyang pareho lang marahil sila ng intensyon. Matapos umorder, nagkwentuhan sila ni Terry. Gusto niya ito dahil may gininto ang puso ito. Yes, he would always tell her to save, ngunit nauunawaan siya nito. Hindi katulad ng mga dati niyang kaibigan na tinakwil siya na maghirap siya. San tayo after? San ba? Tanong nito. Mag-library naman tayo, Neng. May show si Daniel Padilla. Please. Pakiusap nito. Kaya lang naman, Neng, siksikan doon. Paano tayo makakamit ng paldong fafa? Aniya. Hay nako, sumimangot to. Sana naman. Natawa siya. Sige na nga, mag-library ako magla-library. Ngumiti ito. Dapat lang, pagbigyan mo ng kabaklaan ko, no? Nang dumating ang order nila, panay pa rin ang kwentuhan nila habang kumakain. Ewan ko ba naman sa'yo, Chinggay? Sabi nito. Paano kung di mag-work yung Prince Charming project mo? Sigurado ako mag-work yon, Terry. Puno ng conviction, sabi niya. Inilabas pa niya ang kanyang cellphone at pinakita ang phonebook na rito. See? Kita mo kung gano'n nakarami ang mga fafang na huhumaling sa akin?
Isa sa mga yan, Terry, ang mag-aahon sa amin mag-ina sa hirap. That's for sure. Inago nito ang cellphone niya. Lukarit ka talaga? Ngayon mo lang pinakita sa akin to Nakatala kasi rin ng mga eligible Princess Charmings to be niya. Hindi siya nanginiming ibigay ang number niya kapag may 3 F ang nanghihingi niyon. Face value, flashy car, at syempre pa fat bank account. Ako pa? Bahagya pa niyang niliyad ang kanyang dibdib. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Humalakak siya. Wala ka bang tiwala sa akin? Wise to. Tinapat niya ang hintuturo sa kanyang sentido. I know how to play, Terry. Hindi ako mahagarabyado. Tsaka 2 pa lang naman siya na nakakadate ko. Yung iba, dead ba sila sa akin? Kapag alam kong medyo yun lang ang gusto, drop agad. Esplika niya. Tumawa rin to. Kung sa bagay, ayaw nito. Kasi naman ang ganda mo, Neng. Marami to rin nagkakamali. Sabi nito. She wasn't offended. Tanggap niya ang katotohanang may intensyon siyang masasabing hindi kagandahan, pero hindi siya nakokonsensya. Kung sakasakali man nakatagpo siya ng lalaki nagtataglay ng 3 F, sisiguraduhin niyang hindi ito maagrabyado. She would play the role of a perfect wife. Siguro nga sa paningin ng ibang tao, mababaw siya, pero ilang porsyento ba sa mundo mga babaeng katulad niya? Marahil totoo ang salitang pag-ibig, pero mapapakain ba siya nun? Mabibigay ba niyon sa kanyang ambisyon niya? Makikita ba niyang mama niya na printing na mamuhay dahil doon? So she promised herself to fall in love with a man who possessed the 3 Fs. Hindi siya maaaring ma-in-love sa isang lalaking hindi nagtataglay niyon, ano man ang mangyari. Neng, nanotice ko lang hawig mo yung actress na si Maxine Magalona, yung anak ni Francis Magalona? Sabi ni Terry. Mas maganda ako sa kanya, no? Deklara niya. Kagatlabing sabi nito. Sabay sila nagkatawa ng muli. Napangiti si Chingay habang binabasa ang message ni Mark sa kanya. Isa ito sa mga prospective papas niya. Nakilala niya ito nung lumabas sila ni Terry at ngayon, tila hindi ito naubusan ng load ko mag-text sa kanya. Bilib kaagad siya rito. Halata sa mga messages itong matalino ito bukod sa may sense of humor ito. At ang pinaka-importante, taglay nito ang 3 F na hinahanap niya sa isang lalaki. Nakangiti ka na naman, Ineng. Bati ni Terry na hindi na malayang nakalapit. Break time nila. Tingnan mo mga messages ni Mark. Kulang na lamang magtatalon siya sa saya. Nagpapalipad hangin na sa kanya si Mark. Ang hangin iyon nangangamoy balikbayan box, amoy important things, amoy ginhawa, amoy pangarap. Hinay-hinay lang, Chingay. Paalala nito. Sabi ko naman sa'yo, Terry, trust me. Trust me, okay? Well, nagpapaalala lang naman ako. I know, but you must also understand that I know what I'm doing. Umiling-iling ito. Binalikan niya ang pagte-text. Natapos ang break time na wala siyang ginawa kundi pindutin ang cellphone niya. Inspirado siya sa buong shift niya at extra attentive siya sa mga customers niya. Chini dear, kumain ka na ba? Tanong sa kanya ng kanyang ina ng gabing iyon. Kauuwi pa lang niya galing sa restaurant. Chini ang tulad niyang pangalan at nagiging Chingay lamang iyon dahil nang natitir pang itawag sa kanya ni Terry. Natatawa siya kapag naiisip na bumuntot ang pangalan niya nang bumaba ang estado niya sa lipunan. Yes, Mommy? Kayo, kumain na ba kayo? Yes, nagbibake ako ng chiffon cake. If you want, meron sa ref. Si Mommy talaga. Napangiti siya. Malaki na rin ang pinagbago nito. Nung una, pumalaho to ng iyak na makita ang bago nilang tirahan. It was not exactly a small house. Sa katunayan, may kalakihan pa nga yun. But it was very simple. Kung hindi siya sanay sa mga simpleng bagay at pamumuhay, mas lalo naman to. Ngunit ngayon nakapag-cope up na ito. Hindi na ito ganun kapayat at nagbe-business pa nga ito. By the way, don't worry about the bills. Malaki ang kinita ko sa cassava cake ko. May iha. I didn't know na malakas palang cassava cake. They loved my recipe. Excited na pagbabalita nito at bigla ay nahabag siya rito. Noong mabubuhay pa ang kanyang ama, mahilig man itong mag-bake, ay may taga-prepare para dito. Mom, you don't really need to do that. Kasya naman ang sweldo ko sa atin, hindi ba? Even if I go out every weekend, may natitira pa rin sa sweldo ko. Mas malaki pa nga dahil sa service charge. Oh, don't be silly. Ikaw ang dalaga. Kung tutusin, solo mo na nga dapat ang sweldo mo. Hayaan mo na ako, Chini. Pero ano yung bagong band-aid na yan? Aniya, sabay turo sa hinlalato nitong nababalutan ng band-aid. Oh, don't mind this. Tugon nito sabay kibit balikat. Medyo mahirap lang magbalat ng cassava but I'm okay. And guess what? Nadagdagan pang order na carrot cake ng St. John sa akin sa Monday. Ang tinutukoy nito ang eskwelahang pinaglalasyon na nito ng mga baked sweets nito. Basta ako nahihirapan na kayo, wag na kayo mag-bake pa. Nonsense, dear. Bueno,
Kamusta naman ang trabaho mo? Any new suitors? Nakangiting pag-iiba pa nito ng usapan. Alam ito ang tungkol sa dalawang lalaki na kadate niya. Well, may bago. Si Mark. Really? Is he cute? Tila teenager pang tanong nito. He is. Plus, he is rich, Mom. Oh, nangahaba ang uso nito. Must be some guy, huh? Yes. Nakangiting sang-ayon niya. Manang-mana ka yata. Siyempre pa, ang unika iha ko. Kahit kailan manang-mana sa akin. Proud pa nitong wika. Siyempre pa. You must go out always. Iha, aba, you're not getting any younger. You're already 25. Gusto ko rin makatagpo ka at magkaapo na ako at padagdagan naman ang lahi natin. I am doing my best, Mommy. May lakad ba kayo uli ni Terry tomorrow? Tanong nito. Wala, pahinga muna. Nanginginig tugon niya. Kapan nila-rest ni Terry bukas. Bueno, magpahinga ka na muna at mukhang pagod na pagod ka. Alright, Mom. Hinagkan niya ito sa pisngi bago pamasok ng kanyang silid. Iya, bakit di madalalan sa Terry nitong cake? Tanong kay Chingay ng kanyang ina. Naabutan niya ito sa komedor na nagbibake. Nakahilera sa mesang 3 cake na umuusok pa. Sinulyapan niya ang rilong nakasabit sa dingding. Ayon doon 8:00 pa lamang na umaga. Anong oras kayo nag-bake, Mom? Tanong niya habang humihin ng silya para makaupo siya. Well, I woke up early today. May order sa akin na cake sa Mrs. Monsod. Mrs. Monsod? Yes, yung isang mami doon sa St. John. Meron yata mahjong session ngayon sa kanila at cake ang isa-serve niya for merienda. Diyan lang para sila nakatira sa kabilang subdivision. Tugon nito habang inililipat ang mga cakes sa magagandang kahon. Baka naman overwork na kayo. Oh, don't fret, Shinny. Natatawang sabi nito. Bahagya pang ikinumpas ang kamay. Inilapag nito ang isang box sa tapat ng kanyang juice. Here, sweetie. Give this to Terry, okay? Bahagya pa nitong tinapik ang kahon, saka excited na sinilip ang oven. Oh, may nakasalang ka pa pala, Mom? Usisa niya. Yes, Mrs. Monsod ordered 10 cakes, dear. Tugon nito. Nahawa siya sa pinapakita nitong excitement. Mukhang mabenta nga. Baka naman sa susunod mag-open na kayo ng sarili niyong bake shop niyan. Who knows? Tumingin ito sa kisame, smiling wistfully. Basta, let Terry taste that cake. Tapos sabihin mo sa kanya i-promote sa mga kakilala niya, ha? Natatawang tumango na lamang siya. Nagtaksi si Chingay patungo sa bahay ni Terry. Tinawagan niya ito bago siya umalis sa kanila para masigurong naroon nga ito. Nang umibis siya ng taxi, ay naagaw ang atensyon niya ng katapat na bahay ng sa kaibigan niya. Kung tutuusin, mas angkop yung tawaging mansyon kaysa bahay. Halos isang buong block ang sakop niyon. Sa loob na ilang taong pagiging magkaibigan ni Terry, ikalawang pagkakataon niya palang iyong mapadalaw sa bahay nito. Kalilipat pa lang kasi nito roon. Napanganga siya na makita ang isang lalaki na lumabas mula sa katapat na bahay. The guy was tall. She guessed he was a couple of inches taller than 6 feet. He had aristocratic features, dark, wavy, rumpled hair, perfectly pointed nose, thin red lips, thick eyebrows. That's what I call a man, she said to herself. Nagtungo ito sa mailbox at kinuha mga laman niyon. Napansin marahil itong pinagmamasdan niya ito. Tiningnan lamang siya nito mula ulo hanggang paa. Noon lamang niya napansin ang mga mata nito. They were dark and piercing at hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang kinabihan. Base sa pagkakatingin nito sa kanya, tila ba may nagawa siya napakabigat na kasalanan. Still, she forced herself to smile at him again. Ganoon na lamang ang pagsindak niya ng may mga kamay na humawak sa baba niya. Oh shit! Don't look at that guy! Mariin bagaman himahinang utos si Terry. Hindi yan namalayan ang paglapit nito. My God, Terry! You scared me! Ako sa niya rito. Ano ba? Sa harap na sagutin siya ay walang sabi-sabi, nahinila siya nito papasok sa loob ng bahay nito. Didn't your mother tell you not to smile at strangers? Especially to guys like that? Naninera mong tanong nito sa kanya. Hey, hey, hey! Don't involve my mom here, alright? She forced me to bring you this cake. Biro niya. Ipinakita rito ang gate. Subalit ni hindi man lamang itong umiti. Don't you dare look at that guy again. Mariing utos nito. Umarka ang mga kilay niya. Why? Are you in love with him? Of course not. Tila nahihintakutang tanggi nito. Gwapo siya, no? Kaya lang medyo suplado. Lumapit siya sa bintana upang silipin ng lalaki. Ngunit bago pa man niya maitas ang blinds, pinigil na siya ni Terry. Shit, Chingay. I told you already, didn't I? Napakunot siya sa nakikitang kilos ito. Hey, what's the big deal? Never even look at that guy. Don't you dare. Babala nito.
Why? Malapit ng mapikong sabi niya. Kung makaakto kasi to, tila ba napakalaking kasalanan ang pagsilip sa binata? That guy is a killer. He killed 4 people including his folks. Nagtayuan yata lahat ng mga balahibo niya sa katawan sa tinura nito. Lumunok siya ng 2 beses bago niya nagawang magsalita. He is a killer? Yes. And what did you do? You smiled at him. Nobody knows what he is capable of doing. He is always inside his mansion. He seldom comes out. Malay mo kung ano ginagawa nun sa loob. He may be plotting his next murder. And we could be his next... God forbid. Napaantanda ito. His next friggin' victim. Oh God. Napaantanda rin siya. I'm sorry. I didn't know. Now you know. You'll stay away from him, alright? Pero, teka. Paano mo naman nasabi na killer siya? Usisa niya. Mas nanaig ang kuryosidad kaysa takot. Everyone who lives here knows, Chingay. Everybody knows. Halos pabalong pa to na magsalita na tila ba may makakarinig sa kanila. Nahawa tuloy siya rito. Pabalong din siya nagsalita. He killed his folks? His own parents? Nanlalaki mga matang talong niya rito. Yes, he did. Not only that, he also killed his stepdad and his stepsister na naging girlfriend din niya. Tumawa siya ng malakas. That was funny, Terry. Patuloy siya sa pagtawa. That was good. Hawak ang tiyang sabi niya. Really, Terry? For a while there, you got me believing. Shut up! Totoong sinasabi ko, no? Inis na wika nito. Ha? Ang labo ng statement mo. Pinatay niyang parents niya. Para naman mangyayari nagkaroon pa siya ng stepdad at stepsister. Kasi ganito yan. Prenteng nagdekwatro ito. His father died 6 years ago. Then his mom married this new guy only a year after his father's death. Ergo, nagkaroon siya ng stepdad na may anak. Ergo, a stepsister. Gets mo so far? Tumango siya. Nagpatuloy to. Naging jowa niya yung stepsister niya, who lived with him under the same roof. Diyan nga sa tapat, together with his mom and her new husband. One day, nagulantang na lang ang buong neighborhood dahil dumagsama ang pulis sa bahay nila. Yun pala, he killed his mom, his stepdad and his girlfriend na stepsister din niya. Ganun. Kung ganun pala, bakit di siya nakakulong? Nagtatakang tanong niya. Ano bang tanong yan, Chingay? Ayan sa tapat ng sagot. Nagdudumilat ang sagot. Mapera siya. Nabayaran mga polis para mawala ang ebidensya laban sa kanya. Simple. Baka naman hindi totoo yun, Terry. Giit niya. Sa palagay niya, kahit na pinagkanan ng lalaki ang pera nito, hindi magiging ganoon kabilis ang pag-absweldo rito. Wala man lang bang nagsampa ng demanda sa kanya? Wala. Wala na kasing kamag-anak yung stepdad at stepsister niya, so he got away with it clean. Pumalatak pa ito. Besides, takot ang lahat sa kanya. Siya ang major stockholder ng compliant bank. But he seldom goes there as in hermit ang drama niya. Pero nung ginawa niya sa father niya, hindi ba nalaman ng mother niya na siya ang pumatay? Well, apparently, his mother did not believe na siya ang pumatay sa father niya. Ganito yun. His mother was away on a vacation that time. Sila lang ng father niyang nasa mansyon. His father died daw of heart attack. Actually, wala naman talagang kaduda-duda nung una about his father's death. Noong namatay na ang mother, stepdad at stepsister niya, saka na nagduda mga tao about it. Ah! Napatango-tangong sambit niya. But how did you know all this? Homeowners meeting. Ikinuwento sa akin ni Mrs. Del Leonte, yung presidente ng Homeowners Association. Nag-switch ito ng binting na kadikwatro. Hindi siya umattend sa meeting. And thank heavens he does not. Makita ko lang siya, kinikilabutan na ako. Grabe naman pala, no? Grabe talaga. And you know why he killed all of those people? Why? All for the love of money. Cold cash, dear. Siyempre nga naman, kung nandyan ang mother, stepdad and stepsister niya, may makakahati pa siya. So he eliminated them like ordinary insects. Smooth as you please. He is one heartless bastard. Oh man! Nanlulumong saan niya? Ang mga ganong klase ng kwento ay nagdudulot sa kanya ng iba yung panlulumo because she would have given everything to give her father another chance at life. Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Sinong lalaki nakita ni Chin Chin? Ito na kayang lalaki may 3Fs? Value, flashy car. Face value at fat bank account. Sama-sama po nating aalamin sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.